Nanindigan si House Speaker Martin Romualdez na ekonomiya at hindi politika ang pakay nila sa paghusulong ng charter change. May pangako rin ang lider ng Kamara. Narito ang aking report. Mismong si House Speaker Martin Romualdez na ang nagsabi, handa ang Kamara na adopt ang resolution of both houses number 6 o economic charter change ng Senado in toto o walang anumang babaguhin. To dispel doubts that the efforts of the House of Representatives in pushing for the amendment of the economic provisions of the Constitution is politically motivated, we are actually adopting all the 3 proposed amendments of the Senate version of the resolution of both houses number 6 in toto. Ipinahayag yan ni Romualdez sa pagbubukas ng pagdinig ng Kamara bilang Committee of the Whole sa resolution of both houses o RBH number 7 para sa economic amendments ng 1987 Constitution. Gaya ng RBH 6, layo nitong baguhin ang mga probisyong may kinalaman sa pagpapaluwag sa restrictions sa pagmamay-ari sa ilang public utilities, mga eskwelahan at maging sa industriya ng advertising. Giit pa ni Romualdez, ekonomiya at hindi politika ang rason nila sa pagsulong ng Chacha. Sa gitna yan ng alegasyon na gagalawin din ang political provisions ng saligang batas. We are denying these unfounded and baseless accusations. Ito lamang ang pakay natin, ekonomiya, hindi politika. Sa paggulong ng hearing kanina, pinuna ng isang kongresista kung bakit nag-convene bilang Committee of the Whole ang Kamara. Sa regular na proseso kasi, committee na muna ang dapat ihimay sa mga panukalang batas bago pagdebatehan sa plenaryo. Pero sa Chacha, lahat ng 300 kongresista agad ang ihimay rito bilang Committee of the Whole. Mr. Speaker, yung amendment sa Constitution parang ginagawa lang natin simpleng bill. So, yun po yung tanong ko doon, Mr. Chair. Any question to the creation of the Committee of the Whole should have been done during the time of its creation. She should have filed her motion for reconsideration last Tuesday or last Wednesday. Pag-question naman ng isa pa, bakit tila Constituent Assembly o CONAS na raw ang nangyayari? Sa CONAS, dapat magkasama raw mag-convene ang mga kongresista at senador para sabay maghain ng mga gusto nilang amyendahan sa konstitusyon. With respect to Constituent Assembly, the representatives and the senators will meet in an assembly because it is a Constituent Assembly. They cannot be acting separately. Under the Constitution, sinasabi lang naman ho dyan, Congress may, by a vote of 3/4 of all its members, may amend or propose amendment or revision to the Constitution. Hindi naman sinasabi that you have jointly. Bago pa maging abala ang Kamara sa pagdinig, nagmeeting sina Pangulong Bongbong Marcos at Senate President Mig Zubiri kasama ang 11 iba pang senador ukol sa Chacha. Malinaw raw ang direktiba ng Pangulo na bersyon ng Senado ang dapat sundin at i-adopt ng Kamara. Target daw nilang ipasa ang RBH 6 bago ang May 25. Paninindigan din ni Zubiri sa magiging pagboto ng 2 sangay ng Kongreso. We'll vote here, nowhere else. The President is very clear with that. He's voting separately. Isa pa raw bilin sa kanila ni PBBM na gusto nitong isabay ang plebisito ng Chacha sa 2025 elections. Pinapaaral na raw ang legalidad nito para makumbinsi ang Commission on Elections. Pero sabi ng COMELEC, nakahanda naman sila sa kung gusto talaga ng Pangulo ng plebisito. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.